Kabanata 476. Master, ang iyong cold wind palm ay lumalakas at lumalakas. Magalang na pinuri ng matangkad na binata ang nakatatandang nakasuot ng kulay abo. Ito ay isang maliit na Levi 4 na agility realm cultivation lamang. Sapat na upang ipagmalaki na makayanan ang aking cold wind palm. Nakangiting sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ubo-ubo-ubo. Si Zhao Zetian ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang katawan ay nanginag. Kitang-kita niya na kumakalat ang lamig sa kanyang katawan. Malinaw, ito ay epekto ng tinatawag na cold wind palm. Tito Zhao, naiintindihan mo siguro ang ibig kong sabihin. Matagal na kitang binigay, pero paulit-ulit mo akong tinanggihan. Baka gusto mong ibigay ang mapa. Lin Yushan, how dare you do this? Kung hindi dahil sa tulong ng aking Zhao ancestor, paano ka magiging napakalakas? Maaari ka bang maging young master ng Divine Fanggang ngayon? Ngayon ikaw ay walang utang na loob at inaatake ang ating Zhao family. Sa pagtingin sa binatang ito, si Zhao Zetian ay umungal ng galit. Zhao Zetian, I've gave you enough face by calling you uncle. Don't talk about these old things with me. I planned to kidnap your precious son, but I didn't expect that I failed. Ngayon nawalan na ako ng pasensya. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ibigay mo ang hindi dapat mayroon ka. Kung hindi, I don't mind dying the Zhao family. May panunuya sa mukha niya. Nasabi ko na ang Zhao family natin ay walang gusto. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha. Ang mukha ni Zhao Zetian ay puno ng galit, at siya ay umungal ng ligaw. Ha. Parang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ang nakatatandang kulay abo na nakasuot ng damit na nakatayo sa tabi niya ay hindi napigil ang magpakawala ng isang nakakatusok na tawa. Master, mukhang kailangan mo pang gumawa ng hakbang. Magsimula muna tayo sa kanyang mahal na anak. Hindi ako naniniwala na siya ay nangangahas na maging matigas ang ulo sa harap ng kanyang mahal na anak. Isang puting jade fan ang dahan-daang bumukas sa kanyang kamay. Maganda ang tindig niya, ngunit sinabi niya na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Okay, let's start with this boy. Tumango ang matandang naka-gray na roba. Na may uhaw sa dugo sa kanyang mukha, bigla niyang ikinulong ang young master ng Zhao family, si Zhao Fang. Swoosh! Kumurap-kurap ang kanyang figure at biglang nanginag. Pagkatapos ay agad na hinawakan ng kanyang payat na kaliwang kamay si Zhao Fang. Ang ganitong bilis at nakakatakot na paglilinang ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Zhao Zetian at ng iba pa. Nang malapit nang mahuli si Zhao Fang, bigla na lang, dumaloy ang daloy ng lakas at tumama sa mga payat na kuko ng matanda na naka-gray na roba. Bang! Agad na nanginag ang katawan ng matanda na may kulay abong damit pagkatapos nitong mabilis na banggaan. Sa susunod na sandali, lumipad siya pabalik. Thump, thump, thump. Nagmamadaling umatras ang matandang nakasuot ng kulay abong robe. Sa wakas ay huminto ang kanyang katawan nang siya ay umatras sa sukdulan, ngunit ang kanyang mukha ay malungkot na tila maaaring tumulo ng tubig. Sino ka? How dare you plot against me? Swoosh! Isang lalaking may kalmadong mukha ang lumitaw sa harap ng pamilya Zhao. Sino pa kaya ito kundi si Zephyr? Benefactor. Nang makita ang hitsura ni Zephyr, nagulat si Zhao Zetian. At the same time, mas nabigla siya sa puso niya. Kabanata 477. Bagaman biglang umatake si Zephyr, kaya niyang patumbahin ang matandang nakasuot ng kulay abong robe, na ikinagulat ni Zhao Zetian. Noong una niyang narinig na kamangha-mangha ang lakas ni Zephyr Khan, nagkaroon siya ng ilang mga pagdududa. Ngunit ngayon, tila si Zephyr ay isang bihirang henyo na may napakataas na antas ng paglilinang. Kuya Khan! Tuwang-tuwang sigaw ni Zhao Fang. Oo. Hinawakan ni Zephyr ang ulo ni Zhao Fang, tumango, at pagkatapos ay tumingin kay Leng Fan at sa iba pang nasa tapat niya. Junior, sino ka? How dare you ambush me? Today, I'll teach you a lesson on behalf of your elders.
Pagtingin kay Zephyr. Bakas sa mukha ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang mabangis na tingin. Tinitigan niya si Zephyr ng may galit at umungal. Ikaw. Tumayo si Zephyr at mahinang nagsalita. Ang kanyang mga salita ay hindi masyadong pinalaki. Sa lakas ni Zephyr, malinaw niyang nakikita ang tunay na paglilinang ng matanda na nakasuot ng kulay abo, ngunit sa level 5 agility realm lamang. Sa lakas ni Zephyr, tuluyan na niyang mapatay ang kanyang kalaban. Nililigawan mo si kamatayan. Nanginginig sa galit ang matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki matapos marinig ang sinabi ni Zephyr. Sa isang mabangis na dagandong, ang kanyang 5 daliri ay mabilis na naglabas ng bugzo ng hangin ng palad at sumugod sa kanya. Malamig na hangin pam. Ang kanyang 5 daliri ay huminga at lumabas, dala ang mga alon ng malamig na hangin. Saglit, ang lugar sa loob ng radius na 12 ng metro ay nagyelo dahil sa ginaw. Ito ang kakaibang kasanayan ni Master, Cold Wind Palm. This guy is doomed. Habang pinagmamasdan niya ang nakakulay na matanda na gumagalaw, ang mukha ni Lin Yushan ay puno ng pananabik habang siya ay umuungal. Samantala, isang pulang kinang ang lumitaw sa kanyang maputlang balat. Halatang tuwang-tuwa siya. Si Zephyr ay hindi natakot sa pag-atake ng matanda na may kulay abo na damit. Casual niyang sinuntok ito. Boom! Binalot ng suntok na ito ang fist focus. Direkta nitong pinalibutan ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang makapangyarihang fist focus, na may walang kapantay na pagpunit at pagsupil na kapangyarihan, ay parang bundok, na nagpapahirap sa sinumang huminga. Kahit na ang cultivation ng matanda ay nasa level 5 agility realm, walang pakialam si Zephyr. Maaaring patayin ng naturang martial artist ang kanyang kalaban kahit na siya ay nasa level 3 agility realm, hindi pa banggitin na naabot na niya ang level 5 agility realm sa oras na ito. Ang pagpatay sa kanyang kalaban ay hindi mas mahirap kaysa sa pagdurog ng langgam. Boom! Bang bang bang! Sa nakakatakot na banggaan ng dalawa. Parang saranggola na may putol na tali, baliw na lumipad pabalik ang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Hindi siya lumilipad pabalik, ngunit maliwanag na pinalipad siya ni Zephyr. Direktang binalot ng malakas na fist focus ni Zephyr ang kanyang kalaban. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay hindi makalaban sa matinding pagsupil. Sa isang iglap, nabasag ng malakas na kamao ang kawalan at tinamaan ang matanda. Napakalakas nito kaya tumalsik siya ng dugo sa hangin. Buzz! Sa suntok na ito, tuluyang bumagsak ang matanda na nakasuot ng kulay abo na lalaki, ngunit pumikit siya sa lupa at humayo ng mahigit 10 metro bago siya tumigil. Gayunpaman, sa pagmamadali ng panginginig at paglabas ng dugo, sa susunod na sandali, binawian ng buhay ang matanda. Guro! Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Bago pa man mawala ang mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha, nakita na niya ang kanyang amo na binugbog hanggang mamatay. Ang malapanaginip na sitwasyong ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-isip ng maayos. Patay. Patay. Maging ang mga tao ng Zhao family sa likod ni Zephyr ay hindi maiwasang matigilan. Nakipag-away si Zhao Zetian sa matandang nakasuot ng kulay abong roba, kaya natural niyang alam kung gaano kalakas ang matanda. Pinatay talaga siya ni Zephyr gamit ang isa suntok, na malayo kay Zhao. Pag-asa ni Zetian. Isa lang siyang halimaw. Kabanata 478. Swoosh! Bahagyang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at tumingin sa Jade Fan. Uncle! Uncle Zhao! This is just a misunderstanding. A misunderstanding. Ayoko na. Ayoko na. Aalis na ako. Aalis na ako. Sa oras na ito, lubos na natakot ni Zephyr si Lin Yushan sa kanyang talino. Sigaw niya kay Zhao Zetian sa gulat. Magwala ka. Puno ng galit ang mukha ni Zhao Zetian habang umuungal kay Lin Yushan. Oo. Oo. Mawawala ako. Habang nag-uusap sila, mabilis na tumakas si Lin Yushan kasama ang kanyang mga miyembro ng Divine Fan Gang. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr habang pinapanood silang umalis.
Sinulyapan niya si Zhao Zetian at nakaramdam ng kaunting kawalan ng magawa sa taong ito. Kung hindi niya inalis ang mga ito, ang kahihinatnan ay lubhang mapanganib. Ang Lin Yushan na iyon ay halatang hindi madaling pakitunguhan. Sa hinaharap, malamang na may iba pang mga aksyon. Kung siya iyon, tiyak na napatay niya ang Lin Yushan na iyon. Gayunpaman, ito ay negosyo ni Zhao Zetian. Ayaw niyang makisali masyado. Dad, okay ka lang. Hinawakan ni Zhao Feng si Zhao Zetian at hindi napigil ang sumigaw. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Inaliw siya ni Zhao Zetian at pagkatapos ay sinabing may pasasalamat kay Zephyr. Maraming salamat sa tulong mo, benefactor. Kung hindi dahil sa tulong mo sa pagkakataong ito, talagang napatay ang aking Zhao family. Kumunat ang noo ni Zephyr at sinabing, casual lang ang ginagawa ko, pero kaya kitang protektahan saglit, pero hindi ko kayang protektahan ang pamilya Zhao magpakailanman. Napakalinaw ng kahulugan ni Zephyr. Haha. Siyempre, naiintindihan ko ang sinabi mo. Gayunpaman, aalis na ako sa Moonwhite City. Ang aming Zhao family ay hamina na hanggang sa ganito. Natatakot ako na hindi na tayo maaaring manatili sa Moonwhite City. Mas mabuting manirahan sa ibang mga lungsod. Hindi masama ang paraan ng paggawa ni Zhao Zetian, at hindi na nagsalita si Zephyr. Benefactor, pwede bang sumama ka sa akin? Sabi ni Zhao Zetian pagkatapos sumulyap kay Zephyr. Tumango si Zephyr. Sinundan niya ito sa isang katamtamang laki ng bulwagan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinahihirapan ng Divine Fangang ang ating Zhao family. Sa bulwagan na ito, may inilabas si Zhao Zetian mula sa isang lihim na sulok. Ito ay isang piraso ng tela. Ang piraso ng tela na ito ay malinaw na may ilang kasaysayan. Bagamat napakaganda ng pagkakagawa nito, hindi nito kayang takpan ang sira-sirang ibabaw. Kinuha ni Zephyr ang tela at binuksan ito. Ang mga marka at bakas dito ay halatang isang mapa, ngunit ito ay medyo hindi kumpleto. Ito ang bagay na palaging gustong makuha ng Divine Fangang mula sa ating Zhao family. Noong panahong iyon, ang ating mga ninuno ng ating Zhao family ay minsang nakakuha ng bagay na ito, at pagkatapos ng ilang pag-verify, kinumpirma namin na ang mapa na ito ay isang treasure map. Gayunpaman, dahil ang treasure map na ito ay hindi kumpleto, ang nawawalang bahagi ay isa ring mahalagang pagmamarka. Kaya, kahit alam natin na ito ay isang kayamanan. Well, ang mga hindi kumpletong bahagi ay talagang napakahalaga. Sa pagtingin sa treasure map, si Zephyr Khan ay may pangkalahatang pag-unawa dito. Ang nawawalang bahagi ng treasure map ay hindi nakaapekto sa paghahanap para sa kayamanan, ngunit ang mga mahahalagang marka ay nawala. Ang panganib na mahanap ito ay halata. Oo, ang mapa ng kayamanan na ito ay napanatili ng higit sa 100 taon. Noong nabubuhay pa ang ating ninuno, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa ninuno ng Lin family. Sa makatuwid, alam niya na ang aming Zhao family ay may ganitong treasure map. Tila masyadong maawain ang ating ninuno, dahil kitang-kita na ang mga tao ng Lin family ay pinagnanasaan ang mapa ng kayamanan. Kung hindi nila pipilitin ang ating Zhao family na gawin iyon makalipas ang 100 taon. Tumango si Zephyr Khan. Palaging totoo mula pa noong unang panahon na ang isang inosenteng tao ay nagkakaroon ng gulo dahil sa kanyang kayamanan. Kabanata 479. Gusto kong ibigay sa iyo itong hindi kumpletong mapa ng kayamanan. Seryosong sabi ni Zhao Zetian kay Zephyr Khan. Bagamat ito ay isang hindi kumpletong mapa ng kayamanan, mayroon itong ruta. Kung siya ay may tapang at lakas, tiyak na mahahanap niya ito. Bukod dito, si Zhao Zetian ay hindi tanga. Sa kanyang lakas, hindi niya maprotektahan ang mapa ng kayamanan. Mas ligtas na ibigay ito kay Zephyr. Kung gayon hindi ako tatayo sa seremonya. Nang makita ang kanyang determinasyon, hindi tumanggi si Zephyr at agad siyang inilagay sa storage ring. Benefactor, aalis tayo bukas. Maaari kang tumira sa bahay ng Zhao family kung gusto mo.
Matapos ipadala ang mapa ng kayamanan, pinili ni Zhao Zetian na umalis sa lalong madaling panahon dahil sa takot na ang mga tao ng pamilya Hui ay pumunta dito upang kunin siya. Okay. Tumango si Zephyr, ngunit biglang kumislap ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos, sa kanyang atensyon, isang lalaking nakadamit bilang isang katulong ang maingat na umalis mula sa isang gilid ng bulwagan, at pagkatapos ay flexible na lumabas sa pamilya Zhao. Bagamat napansin siya ni Zephyr, mayroon siyang magaspang na hula sa kanyang puso, kaya hindi niya ito pinigilan. Sa mansyon ng Divine Fangang. Damn it! May treasure map talaga si Zhao Zetian. Puno ng bangis ang mukha ni Lin Yushan at umungal siya ng malakas, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng kakilakilabot na presyon. Sa tapat niya, nanginginig ang isang katulong at nakatingin sa Lin Yushan. Bakas sa mukha niya ang takot. Ang lingkod na ito ay ang taong mabilis na umalis sa Zhao family na may evil breaking eye ni Zephyr. Malinaw, narinig ng kabilang partido ang pag-uusap ni Zephyr at Zhao Zetian. Ang ibig mo bang sabihin ay ibinigay ni Zhao Zetian ang mapa ng kayamanan sa hindi kilalang lalaki? Sa pagtingin sa katulong na ito, tiningnan niya ito na parang makamandag na ahas at muling nakumpirma. Oo, Young Master. Malinaw kong nakita at narinig ko. Si Zhao Zetian ay nagbigay sa lalaking iyon ng mapa ng kayamanan. Tumango si Hifan at tumingin sa katulong na may ngiti sa labi. Kung ganoon, go to hell. Bang! Bago pa makapag-react ang katulong, isang bugzo ng enerhiya ang sumasakop sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay tila nataman ng isang malaking bato at agad na napunit, na may dugong bumulwak. Ang mga mata ng kabilang partido ay nakatuon sa Jade Fan, at ang kanyang ekspresyon ng kawalang paniwala ay napakalinaw. Halatang hindi naisip ng kabilang partido na mapupunta siya sa ganoong estado kapag palihim niyang ibinalita ang balita. Hindi ko inaasahan. Makukuha ng lalaking iyon ang hindi kumpletong mapa ng kayamanan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang hayaan ang mga katulong na linisin ang dugo at mga bangkay dito, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig habang bumubulong. Kinabukasan, tulad ng makulimlim na kalangitan, ang mga disipulo ng pamilya Zhao ay nag-impake ng kanilang mga bagahe at nagsimulang gumalaw. Benefactor, pupunta tayo sa Moonlight this time. May ari-arian din ang Zhao family natin doon. Kung may oras ka, dapat pumunta ka doon. Ang tinatawag na tusong koneho ay may 3 butas. Mukhang marami ng paghahanda ang ginawa ng Zhao family. Liwanag ng buwan. Iniisip ang Moonlight, naisip ni Zephyr si Jade Ren mula sa kumpanya ng Skyfall. Nang aalis na si Jade Ren ay nangako ito sa kanya na talagang pupunta siya sa Moonlight para hanapin siya. Kaya naman naisip niya ito at bahagyang ngumiti. Pupunta talaga ako kung may pagkakataon. Brother Kan, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng lungsod. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na malungkot na sabihin. Ha. Kung may pagkakataon, pwede tayong magkita ulit. Hinawakan ang ulo ni Zhao Feng, nakangiting sabi ni Zephyr. Sa katunayan, si Zephyr M ay mas matanda lamang kay Zhao Feng ng ilang taon, ngunit mayroon siyang aura at mentalidad ng isang nasa hustong gulang. Unti-unting binaliwala ng mga tao ang tunay niyang edad. Speaking of this, if you have time, you might as well go to the auction. This auction is a force of Skyfall Company. Ilang araw na lang daw gaganapin ang Grand Auction. VIP card ito ng Horizon Tower na nakuha ng ating Zhao family ng nagkataon. Kung gusto mong pumunta, pwede mong gamitin itong VIP card para makapasok. Hindi naman tumanggi si Zephyr. Interesado siya sa sangay ng kumpanyang Skyfall. Baka doon, kahit si Jade Ren ay maaaring lumitaw doon. Pagkatapos ng isa pang round ng komunikasyon, ang pamilya Zhao ay umalis sa Moonlight City sa gabi. Ang pag-alis ng pamilya Zhao ay hindi gaanong nakaapekto kay Zephyr Kan, dahil marami pa rin ang mga katulong na nanatili upang tumulong sa paglilinis. Sa makatuwid, nanatili rito si Zephyr upang magsanay at magpahinga araw-araw. Sa wakas,
Pagkatapos na manatili dito sa ika-6 na araw, sa wakas ay dumating na ang auction ng Skyfall Company. Kabanata 500. Lalong lumiliwanag ang langit. Nagsimula nang maging abala ang buong Moon White City. Dumating ang mga alon ng puwersa mula sa buong lungsod. Ang lahat ng mga martial artist ng mga puwersang ito ay may hawak na matalim na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang kanilang tunay na enerhiya ay kumukulo, at ang kanilang tumataas na aura ay sumambulat paminsan-minsan. May mga mangilan-ngilan din sa isang grupo, sabay-sabay na naglalakad. Mas marami pa ang naglalakad na mag-isa na may mga sandata sa likod. Gayunpaman, ang huli ay madalas na nagdadala ng aura na pumipigil sa mga estranghero na makapasok. Obviously, medyo makapangyarihan siya. Lahat sila ay nakatingin sa isang malaking gusali sa Moon White City. Ang malaking gusaling ito ay matayog sa mga ulap at may kakaibang disenyo. Sa di kalayuan, tila isang lungsod. Sa kawalan, ang isa ay malabo na makakita ng 3 salitang Horizon Tower. Ang kumpanya ng Skyfall, ito ay isang simbolo, isang malaking auction house. Ito ay dahil paminsan-minsan, misteryoso at mahirap hanapin ang mga bagay na lilito. Sa makatuwid, ang bawat auction sa kumpanya ng Skyfall ay makakaakit ng maraming martial artist. Sa kumpanyang ito ng Skyfall, may mga kayamanan na ikaw lang ang hindi maiisip, at walang bagay na hindi nila makukuha. Ganyan talaga ang kaso. Ang pag-aari ng kumpanya ng Skyfall ay masasabing kasing yaman ng isang bansa, o higit pa sa maraming academy. Bukod dito, ang kumpanyang Skyfall na ito na tower ay may malapit na kaugnayan sa maraming academy, at ito ang eksaktong nangyari. Sa makatuwid, bihira para sa sino man na magkaroon ng baluktot na pag-iisip sa Skyfall Company Tower na ito, lalo na ang isang taong nang ahas na kumilos ng ligaw sa auction. Ang pakiramdam. Umalangaw-ngaw ang tunog ng tumatakbong mga kabayo. Pagkatapos, isang linya ng mga martial artist na nakasuot ng marangyang battle robe ang sumugod sa pangunahing kalsada ng walang prinsipyo. Ang pinuno ay isang binata na mukhang nasa maagang 20s. Pambihira ang mukha niya at may pagmamalaki sa malamig niyang mukha. Naglabas siya ng maringal na aura. Kahit saan siya magpunta, nanginginig ang iba pang mga bundok sa kalsada na para bang may naramdaman silang kakilakilabot. Ang kanyang mga kilay ay napakahaba, ngunit sila ay napakahaba at makitid, tulad ng isang manipis na espada, na nagbibigay sa mga tao ng isang madilim na pakiramdam. Naramdaman ng mga tao sa kanilang paligid na nanginginig ang kanilang mga nakasakay. Nagalit sila, lalo na ang ilan sa kanilang mga bundok, na nagsimulang bumagsak sa lupa. Ha. Nang makita ang pagganap ng mga tao at ang mga nakasakay sa paligid niya, nagsimulang tumawa ang binata. Sa isang kisap mata, ang ilan sa mga martial cultivator ay hindi naiwasang maging maputi. Inilagay pa ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa kanyang sandata. Baliw ka ba? Nang makitang may kikilos na, napabulalas ang ilang martial artist at pinigilan siya. Masyado siyang lumayo. Sabi nung lalaking may galit sa mukha. Kailangan mong pigilan ang sarili mo. Alam mo ba kung sino ito? Sa pagtingin sa martial artist na ito, ang mga tao sa paligid niya ay hindi napigil ang umungal sa mahinang boses. May background ba ang batang ito? Hindi napigilan ng lalaking may hawak ng sandata na kumalma. Humph, tingnan mo ang mga bundok na sinasakyan ng mga taong ito. Sila ay maliliit na dragon blood horse. Ang sabi-sabi na ang mga bundok na ito ay may dugo ng mga dragon, at ang bawat isa sa kanila ay hindi mabibili ng salapi. Maaari silang maglakbay ng 100,000 milya sa isang araw. Tingnan mo ang mga damit ng lalaking iyon. Sa patnubay ng lalaking ito, napansin din ng maraming martial artist ang pananamit ng mayabang na binata. Ang kabilang partido ay nakasuot ng panlaban na damit na may burden ng mga pattern ng dragon, na halatang napakaganda, ngunit maya-maya ay may nag-react. Pwede bang? Ang young master sa Little Dragon King Manor. Nang marinig ito, huminga ang karamihan.